bago po tayo mag-umpisa, meron lang po tayo mga house rules, no? Una po, i-open po natin yung ating camera. Stay muted habang meron pong discussions na nagaganap. We will have time po para sa question and answer after po mag-discuss yung ating mga speaker. At syempre, ikaapat po, yung pinahuli po, we encourage po a kind, respectful, and open-mind attitude during ng ating pong discussion. So, Ma'am Mary Grace, ano po, bago po tayo mag-umpisa, mag-ano po muna tayo, prayer po muna tayo ng opening prayer. Miss Glacy, medyo mahina po yung audio. Hindi po siya naririnig ng ayos. Sorry. Okay na ba? Medyo kinakabahan na rin ako sa internet ko. Okay. Kasi ako na nawala si Ma'am Rhoda, so nanganganib ako dahil ako rin ay converge din pareho kami. So, paumanin po muna kung medyo humihina yung aking audio, no? Okay po. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, magkaroon po muna tayo ng opening prayer. Ma'am Mary Okay. Grace, pwede po bang patulong na lang sa opening prayer? Sige po. Tayo po'y manalangin. Ama, sa hapon pong ito, humihingi po kami ng gabay ninyo sa aming gagawing webinar. Nawa po ay maging maayos yung aming webinar, yung internet connection, yung pagpe-present po ng mga presenters. Ganun na rin po, sana po ay marami ding matutunan yung mga dumalo sa webinar na ito, na bukod sa sila ay natuto ay talagang ipinakita nila na ang kanilang kabutihang puso na nag-share ng mga halaga na malilikom na maitutulong sa mga community, sa 3 community po na aming pagbibigyan ng mga school supplies. Humihingi po kami ng guidance at maraming salamat po dahil muli po nagkatipon-tipon kami para sa panibagong learnings na matutunan. Yun lamang po ang aming hiling sa ngalan ni Jesus Cristo. Amen. Yan, amen. Ay, Ma'am Rhoda. Yun, testing. Sorry. Okay. Inano talaga tayo ng internet, di ba? Tinitesting talaga. So, thank you, thank you. Thank you, mga partners. So, excited na ba kayo sa ating episode for today? Type 2 nga sa mga excited. Kasi ako sobrang excited ko. Pati yung internet ko, napa-excite din siya. Wow, Umuulan na ng number 2, partner. Wow, oo nga, umuulan. Sana hindi nga uulanin din yung ano natin. So, okay, for today's episode po. Oo. So, for today's episode po, we'll discuss about AP management in Zero. So, joining with us now is, she has been for 3 years. Now serving Shopify, Amazon, eBay, and Facebook Marketplace client. Isa rin siyang ex-BPO employee at non-accountant. She does also consultation for Shopify and Amazon bookkeeping. So excited na ba kayo sa speaker na to? Wala na lang teaser kasi may ano naman tayo. So, okay, let's all welcome Miss Coach Arlene Efondo. Good afternoon. Ayun. Good afternoon, everyone. So, thankful ako na nandito kayo ngayon despite na umuulan sa labas. At dito sa lugar ko, parang uulan na. So, ano na talaga yung internet natin. Pabantay na lang na internet pag mawala. So, baka biglang, mahina yung internet kasi dahil sa ulan. So, wait lang. So, nung sinabi ni TL Mel na pwede akong mag-webinar, so sabi ko, hindi talaga ako nag-hesitate na mag-share kasi ang sobrang laking tulong din nun, parang help din siya sa mga bata as well as sa mga kapwa natin freelancer. Kasi alam ko yung feeling na binibigyan dati. So, it's time also to give back sa mga bata at saka sa kapwa natin freelancer. So, yun po. So, sino na dito excited?
matuto, or alam ko yung iba is napanood na yung Shopify bookkeeping ko, pero ito medyo dinagdagan ko kasi may bagong learnings na naman. So, so bear with me. So yung share ko is about my own experience and na ano ko sa client ko. So, my own learnings and knowledge sa my client. So, can you type 5 kung sino na dito yung excited, and let's start. Sure, ayun. 5. Umulan Yes, din ng sino gusto? Ang dami naman no. So, pwede kong malaman kung sino dito yung non-accountant para at least same nang sa akin, hindi din ako accountant, pero after 4 years, I am right now na nag-share din ng knowledge about bookkeeping. So, alam mo yung feeling na 4 years dati is hirap na hirap ako kung ano yung gagawin ko. Walang alam about accounting and bookkeeping, yung online bookkeeping. But today is nakapag-share na ako ng experience ko sa mga client ko. So, sino dito yung non-accountant? Ayun. Can you type pa? Ay, madami din pala yung non. So, kaya natin yan, di ba? So, madami pa. Detail. Yes, kaya natin. So, siguro 2 years from now, 1 year from now, alam ko kayo rin yung nasa position ko na mag-share ng learnings and knowledge yung sa kapwa natin freelancer sa susunod. Yun. So, ay, wait lang. Tatanggalin ko lang. Let's start. Wait lang. So, in today's webinar, I'm so thankful na, at saka it's an honor also na makapag-share ako ng knowledge ko para for a cause. I'm so thankful kay TL Mel sa bubuo ng bookkeeping workflows. So, yun. So, in today's webinar, you're able to learn about what is Shopify, e-commerce business models, questions to be asked during the discovery call, common problems of Shopify sellers, things needed for Shopify bookkeeping, sample chart of accounts, 2 ways to record Shopify transactions in QBO, and sample recording using A2S. So before that, i-share ko lang, it's not about i-brag ko siya or to inspire also sa lahat na gusto mag-e-commerce. So since lahat talaga ng client ko is e-commerce, so yun, nasa beauty products yung business ng client. So nakaka-receive ako ng beauty products every year. So yun, thankful naman kasi libre yung pampaganda. And then flexi works are, so wala akong panggabi. So lahat doon is flexible lahat. Kung ano yung gusto kong oras, basta merong sinabi lang si client na kailangan makapag 4 hours ako within a day. So yun. So tapos meron din akong binigay si client na privilege na 1-month PTO, which includes personal leave, sick leave, holiday leave. So yung pagbakasyon ko ng 2 weeks sa probinsya is bayad din yun ni client. Pero at the same time, nag-work pa din ako para hindi ako na tatambakan. Aside na binabayaran ako ng hours ko na yun, bayad pa rin yung work ko. Parang nagdoble yung payment. And then, nakaka-receive ako ng bonuses every year. So, yung latest is, mayroong pinadala ulit yung isang client, yung sa isang supplier namin. So, sabi ni client is, may enjoy ko daw yung padala niya. So, yun. Antayin na lang natin. So, yun. Kaya nakakatuwa pag nasa e-commerce yung client niya. Kasi kung ano yung products nila, possible na mapapadalhan din. So, ganun siya. Tsaka, mas malaki yung, ang tawag na, income, or malaki yung kita pag e-commerce. So, ganun siya. So, let's start. So, ano nga ba yung Shopify? Hindi ko kayo makikita. So, Shopify is sellers selling on their own website. So, ibig sabihin, yung seller na yun is may sarili talaga siyang website. Kailangan nilang mag-hire ng gagawa ng website nila, ma-optimize yun, dapat maganda yung citation, maganda yung mga
products ng mga pictures, tapos lahat appealing sa customer. So, alam mo yung lahat, minsan yung mga, ano na yan, pag alam mong prospect mo is may Shopify, expect mo na madaming payment processor yun. Kasi yung ibang seller is nag-offer ng madaming payment processor para convenient sa customer. So, alam mo yung may gusto akong bilhin na lotion, tapos pwede kang magbayad ng PayPal or installment. So, yung iba is, ano yun, madami yung ganun. Unlike sa mga iba na, alam mo yung cash lang agad or credit card. So, unlike dito is website. Unlike pag Amazon or eBay or Walmart na madami dun seller. So, di ba parang pare-pareho ng product tapos madaming seller. So, ito is sa website. Ibig sabihin, pag magka-client tayo, is sarili nila yung website. Pag Shopify yan. So, i-discuss ko lang kung ano nga ba yung possible na mga maging business pag yung client natin is nasa Shopify. So, ito yung mga sample ng mga business models: wholesaling, dropshipping, private label, custom product, and retail arbitrage. So, ano nga ba si wholesaling? So, kailangan as a bookkeeper tayo, kailangan familiar tayo kung ano yung business models ng client or kung ano yung mga business model na pwede sa Shopify. Kasi once na magkaroon tayo ng prospect or client, alam na natin yung process kung ano yung wholesaling. So, ibig sabihin ng wholesaling, kailangan may inventory yan dyan. Kailangan malaki yung capital. Kailangan may warehouse dyan. Kasi ibig sabihin pag wholesaling is nagbebenta yung seller na yun in bulk, yung madamihan in discounted price. So nagbebenta din siya sa kapwa niya retailers or sa mga hindi siya sa direct customer, kundi business to business mostly yung ganun nangyayari sa wholesaling. So sa dropshipping naman, so ito. Yun nga, sabi is, dito is kailangan may inventory. Yung pag alam niyo na pag si client, business niya is wholesaling, may inventory yan. So, alam niyo na dapat pag gagawa kayo ng books ng client, yung ay may additional bayad to kasi dapat iba yung bayad sa pagmamanage ng inventory at saka sa bookkeeping lang. So, yun, sabi nga, may warehouse kasi bulk kasi dito yung wholesaling. So, yun, required large capital. So, pag wala kang capital, so hindi ka pwede sa wholesaling kasi mostly ng mga supplier dito is kailangan gusto nila yung payment is talaga yung cash, ayaw nila ng mga credit card. So mostly is hindi nasusustain or pag konti lang yung capital mo, hindi nasusustain yung pagiging wholesaling mo ng business mo. Kasi kailangan pag bumili ka ng mga products mo din, required din ng malaking capital at saka cash in payment. So, ganun. So, sa dropshipping naman. So, sa dropshipping is yung mga purchases, halimbawa yung mga nag-purchase si client natin, yung seller na yun directly na siya na-record as cost of goods sold dun sa may, sa may QuickBooks natin or is zero. So, kailangan dito, kailangan kausapin muna maghahanap muna ng supplier si seller. Tapos, pumayag sa supplier. Ito yung naghahanap sa supplier. So, yung product na yun, halimbawa si Rada, si Miss Rada, siya yung supplier ko. Miss Rada, pwede bang ikaw magiging supplier ko sa Shopify ko? So, nagbebenta ka ng mga appliances. Ba, sige, parang ganun. So, lahat ng mga product, picture ng mga product mo is bibigay mo sa akin, ipopost ka doon sa may website ko, sa Shopify ko. Once na may mag-order sa akin, yun pa lang yung pag-order ko sa'yo. Depende sa'yo kung babayaran ko kaagad or at the end of the month. So, pero yung ano na yun, yung product na yun, ikaw na yung magsasending sa customer. So, parang si seller is wala siyang direct na hold doon sa may item kasi nga hindi niya nakikita or si supplier na kasi nagsasend doon kay customer. Kaya napaka-importante dito sa pag-dropshipping, legit yung supplier. Tsaka na-meet in person ng
ng seller na yun or ng cost ng client natin. Kasi mahirap na tipong mag-dropshipping ka tapos hindi mo nakikita pa yung product tapos kung hindi pa legit. So, sarili mong business yung maapektuhan. So, sabi nga, wala tong inventory. So, ito naman yung private label or manufacturing. So, halimbawa, kailangan may inventory din to. So, building your own product. So, halimbawa, lotion, naglagay ka doon ng mga, ng mga goat milk, mga ganon, mga camel milk. So, parang manufacturing type. So, kailangan i-record mo muna siya, yung mga inventory, pero yung mga cost of manufacturing, yung mga raw materials, or yung mga direct labor or mga overhead is sa COGS na siya. So, kailangan familiar tayo kung ano yung business ng client natin. Kasi, iba-iba yung approach. So, halimbawa, private label or manufacturing, saan galing yung product? So, kailangan itanong nyo kay client, saan ba yung manufacturer niya? Dito lang ba yun sa US or from ibang bansa? Or kung sa Dubai man yan. So, pag sa Dubai, so paano yung shipment pa US? Saan yung dumediretso? Sa warehouse ba yan? May fulfillment center ba si client na nagpa-process ng order once na may mga orders from Shopify store or may warehouse lang siya na pinagsisendan doon tapos may tao siya doon. So, alam mo yung ganun. So, kailangan is alamin nyo from manufacturer papunta sa warehouse, tapos fulfillment kay customer. Si custom product, ito naman yung rebranding na tinatawag. So yung mga katulad ng mga papaya soap, yung mga nag-open lang sila ng open sila for rebranding na parang end product na siya, tapos papalitan lang ng sarili mong product. Di ba makikita mo yung mga Kojic soap? Madaming Kojic soap, di ba iba-iba lang yung product? So yung iba kasi is open sila sa white labeling. So parang pwedeng halimbawa yung Likas Papaya, same lang pala sila ng Kojic na na brand, alam mo yung galing laman, so ganyan. Parang rebranding yung tawag. Tapos sa retail arbitrage is ito yung related seller ka, tapos bumibili ka rin sa kapwa mo, seller, in bulk. Yung parang, ito yung kanina yung sa wholesaling, parang bumibili ka rin sa mga nag-wholesale na na mga retailers. So, yung nagbibili ka ng mas mura, nagbibili ka ng mas mura in price, tapos ibebenta mo siya, bumibili ka mostly dito sa Walmart or sa eBay, tapos bebenta mo siya sa Shopify store mo or either sa may Amazon. So, yung mga, mostly yung mga wallet or mga halimbawa, yung mga hindi mabilis masira. Tapos yun. Halimbawa, $5 yung bili mo, tapos benta mo siya ng $10. Parang ganun si retail arbitrage. Sa kapwa, seller mo siya bumibili. So, ganun siya. So, kailangan so kung sino yung gustong mag-e-commerce, kailangan familiar tayo dun sa business model ng e-commerce. So, heto naman yung pain points of Shopify sellers. So, heto is, yung ganito is mostly nakukuha ko siya during discovery call kung ano yung mga problema ng seller o mga client. So, they don't know their sales, refunds, fees related, the payouts. Ito yung mga client na may QuickBooks sila, pero hindi nila nire-record kung ano yung nasa Shopify nila, yung sa finance summary. Yung ginagawa nila dito is kung ano lang yung nasa bank na pumapasok, nire-record lang nila siya na as Shopify sales. Hindi na nila nire-record why this amount came up, parang gano'n na walang, pati sales tax, hindi rin nila nire-record dito. So mostly gano'n na, parang cash basis yung datingan lang na kung anong pumasok sa bank, yun lang. Yun lang ang pagre-record nila na agad-agad, categorize na agad sa sales. Parang ganyan. Tapos, books have never been reconciled or messy. So, kailangan dito is magka-catch up tayo or clean up. So, pag messy is minimix nila yung mga personal or mga business transaction nila or it's either maling categorization or nag-DIY si client, hindi siya familiar kung saan ika-categorize yung mga transaction. So, kailangan ng clean up. Tapos, dito is never submitted the tax return kahit matagal na yung business niya. No accounting software is used. So, okay lang naman na
I have encountered na sa isang client na matagal na sila sa business nila tapos Excel lang sila. Okay lang naman kasi pag Excel, pag konti lang yung sales. Pero pag dumadami na yung business mo tapos lumalaki na, mahirap na siya itatrack sa Excel or Google Sheet. Kasi merong mga accountant na hindi pumapayag na walang accounting software. Unang-una, paano nila ma-sure kung tama yung nakalagay doon na report? Kasi walang basis, parang gano'n na heto talaga yung ano, pwede kasing i-doctor yung information, yung mga numbers doon. So, yung iba is kailangan naka-accounting software talaga. Hindi sila magpa-file ng tax pag hindi naka-accounting software ang client. Pag iba kasi gusto nila meron silang may busy sila na heto yung na-file ko para at least walang sisihan after na mag-file ng tax. So, ibang accountant is mahigpit. Gusto nila may accounting software talaga. Doon nararan yung PNLN balance sheet. So, kaya minsan nangyayari dito is kahit matagal na yung business ng client, inaano pa rin sa QuickBooks. Kasi yun yung utos ng accountant. Tapos, inventory not added. So, ibig sabihin is, may inventory si client, not updated. So, ibig sabihin, may inventory si client natin. So, akala niya meron pa siyang mga inventory pero hindi updated. So, yun yung common problems din nila na walang nagbabantay. Like sinasabi ko kanina na pag manufacturer siya, manufacturing tapos galing yung ibang bansa, so paano yung process? So from Dubai, papuntang US, may nagtatrack ba din papunta sa sa warehouse? Tama ba yung nalalag dun sa system? So there are case na sa invoice from Dubai, halimbawa 1,000 pieces na lotion. Tapos pagdating dun sa may US, hindi na lotion nakalagay. Nakalagay na dun shower cream. Tapos wala sa lotion. So alam mo yung kailangan is as a bookkeeper, ma-check din natin yun. Mabigyan din natin ng help si client natin or ma-verify din natin kay client na kailan tama ba to client, ba't nagkaiba to? So ganun. Doon tayo makapagbigay ng help sa client natin sa pagbabantay din ng inventory. So madami akong case na nangyayari sa ganyan na from sa ibang bansa papuntang US is nagdo-double yung pagre-record ng inventory namin. Supposed to be dapat 1,000 lang, naging 2,000. So expect ni client, meron pa siya. Tapos nang chinek ko, nagkamali lang ng pagkalagay sa system. Yun. So yun. Mostly, kaya kailangan, ito yung laging dilemma ng mga sellers sa may Shopify. Last is connect directly to QBO. So dun yung lately ko lang na experience to talaga. As in, nakita ko talaga siya nag-date dump sa QBO. Ang nangyayari is, syempre, di ba ngayon nakikita natin na pwede daw i-connect si Shopify kay QuickBooks directly, hindi gagamitan ng A2X. So si client is excited siya, kinonect niya si Shopify kay QBO. It's a big no talaga siya. Kasi nga, imagine niyo na may 100 sales sa isang araw. Lahat doon, halimbawa kay Joy, kay Milana, o kay nag-order sila sa isang araw na yun. Tapos papasok yun sa QuickBooks, tag isa-isa na order. So tapos, sa Shopify naman, madaming payment processor, may Shopify Payments, may PayPal, may installment. So, mahirap mo malalaman kung sino dyan si Milana na ginamit na tawag doon na payment processor, kung ano yung binayad niya, nag-installment ba to, nag-PayPal ba to. Double work din siya kasi i-double check mo siya sa may QuickBooks. So, at saka magko-code siya ng data dump. So, yung ginawa doon dito namin is dinilit lahat doon sa invoice. Tapos pumunta yung iba kasi sa sales receipt. So, pinagdidilitan parang mahigit
5,000 pero wala 5,000 na entries pero 1 month pa lang yon. So di ba? Imagine kung nakakonect directly lahat-lahat ng invoice ng Shopify sa QBO na walang integration, ang sakit siya sa ulo. So ganyan. So pinag-delete namin tapos sabi ko kay client, use A2X na lang or pwedeng journal entry na lang using finance summary. So dahil doon is gumamit na lang si client ng A2X. So hindi siya advisable na connect directly si Shopify kay QBO without integration. Kasi magugulo yung buhay nyo as a bookkeeper din. Tsaka mahirap magdodoble-doble. At tsaka mahirap mag-reconcile sa payout. Imagine niyo ang daming invoice, tapos yung money na papasok sa bank is ang tawag dun, per day. So yung total na mismo, sabi mahirap siya kung ano yung na yon, yung invoice. So hindi siya dapat naka-direct connect dun sa QBO. So yun, nang malaman na natin yung mga problema ng mga Shopify sellers, ito naman yung mga sample questions. So yun, ito naman is, basis lang siya. So mostly naman ng mga client during call is, nag-ano na sila niyan, nagkukwento na sila about sa business na nila na I am having dropshipping, so mga ganyan. So ito is, basis lang talaga siya. So kung hindi pa natanong kaya kailangan during call is makinig tayo kay client habang nagsasalita kay prospect. Kasi baka mamaya nasabi niya na kung ano yung business niya, tapos nagfo-focus tayo sa mga questions dito na hindi ko pa natatanong, parang ganun, pero nasabi niya na pala. So alam mo yung ganun. So kailangan focus tayo sa sinasabi ni client, tapos pag hindi pa niya nasasabi is yun lang yung mga itatanong natin. So yung pinaka-importante talaga yung business model. Kailangan alamin natin kung ano yung business niya, kung ano yung process. Pinaka-importante yung process talaga ng business niya kasi para maintindihan natin. So yun nga, sabi ko kanina, kailangan yung sino yung gusto matututo ng e-commerce bookkeeping, kailangan familiar tayo sa kung ano yung process ng dropshipping, wholesaling, ni manufacturing, or ni retail arbitrage. Parang madadali lang din naman kasi siya. Sa una lang kasi siya medyo mahirap, pero once na andun ka na sa sitwasyon, madali lang siya. Kasi kailangan mo rin kasi talaga aralin. So dito is, pag sinabi ng client na dropshipping ako, hindi mo na itatanong si inventory kasi wala naman talagang inventory si dropshipping. So pag sabihin ni client dropshipping, so itatanong mo dyan is, client, so you're saying that you're a dropshipping business. How's the process of your purchases in the supplier? Ano ba yun? Gumagawa ba si VA mo ng purchase order sa may QuickBooks or sa may Xero? Na naka-attach dun yung mga invoice, yung mga supplier invoice, mga purchases mo, or meron kang Google Drive doon. Kasi medyo meron kang tracker. So kahit sabihin natin walang inventory si dropshipping, pero madugo to i-reconcile yung purchases ng products nito. Kung halimbawa, yung process namin sa dropshipping, pag halimbawa may 1,000 na order sa isang buwan, dapat 1,000 na orders or purchases na yun, kailangan is yung bawat amount na yun is kailangan may designated kung anong order yun, kung ano yung ano. Kasi makikita mo lang sa bank account, di ba, yung fee, yung amount. So alamin mo kung anong order yun. Verify mo kung anong order para maiwasan din yung double. Syempre, kahit sabihin natin VA, para double check na din kasi para maiwasan yung nag-double payments VA. Imbes na kita na ng client natin is napunta pa sa ang tawag din sa double na hindi napapansin, parang ganun. So pag dropshipping, medyo matrabaho pag mga purchases dito. Kailangan is reconcile lahat. Kasi baka mamaya, yung amount, hindi mo ma-reconcile mo lahat, makikita mo doon, ba't may ganitong amount na 3,000? Wala naman akong nakikitang product na amount 3,000.
So, di ba, parang iwas fraud na din. So, possible na kung appliances, tapos may kamag-anak yung VA, parang something ganon or tapos napadalhan ng ganon, so hindi napapansin. So, pag dropshipping is kailangan i-verify talaga dito lahat ng mga purchases. So, kailangan may process dyan si client niyo kung paano yung way ng pagkikip at pagre-reconcile ng mga purchases dyan. So, yun. Sa dropshipping. So, naintindihan ba? So, medyo maano lang siya, mahirap lang siya intindihan, pero maganda siya yung dropshipping. Tapos yung sa wholesaling kasi yun. Basta madali lang din siya as long as napag-aaralan din naman. At saka may matatanungan tayo yun. So, di ba pag sinabi ng client na wholesaling kami, so, sino nagmamanage ng inventory or meron kayong fulfillment center? So, mostly kasi ngayon is may mga fulfillment center na yung mga client. Yung may nagpa-process, pag may nag-order sa Shopify, tapos, yung si fulfillment center na nagpa-process. Tapos doon na yung sa system nila, iraran mo lang yung report, malalaman mo na doon agad pero malaki yung bayad sa kanya sa fulfillment center na yan. So malalaman mo na kung ilan na lang natitirang products or item doon sa may warehouse na yan. So napaka-importante din ito as a Shopify bookkeeper, i-ask natin kay client kung ilan yung payment processor nila. So mostly, sinasabi lang ng client, ay, ngayon Shopify payments na lang, Amazon payment na lang, dalawa na lang sa ngayon. Eh, paano naman kung gagawin mong catch up if 3 years, 3 years pa, yung previous years. So, tapos, nung i-check mo, is madami. So, during call, pwede niyo pang sabihin kay client na, client, can you walk me through to your Shopify store, to your finance summary? So, at least madadouble check niyo. Kasi baka mamaya, at least makapag pricing din kayo ng maayos. Kasi lahat ng payment processor doon is lagyan yun ng clearing account kasi it need to be reconciled din kasi. So, yun. So, where do you sell? So, for sure naman, sinasabi naman ng client natin yun, kung regarding sa business niya, yung yung pag-explain nyo kung ano nga ba yung business niya, tapos tanong lang natin yung reporting currency. So, yun. Pag sinabi ng client na may bookkeeper na sila dati, tapos ginagawa na nila yung bookkeeping, so tanong lang natin kung meron silang A2X or just using manual journal lang ginagawa. Tapos, pag sinabi ni client na yes, may accounting software na kami, tanong nyo din kung ano yung accounting software na yun. Kung QBO or Xero. So, yun lang. So, yun. Okay pa ba kayo? Mabilis ba ako or dandahanin ko? Can you type 6 na lang? Mabilis ako? Ayan, dami na palang message, ha? Or okay lang? Okay pa ba kayo? Yun. Parang binibilisan ko, baka mamaya biglang run out. So, once na natanong na natin kay client, tapos mag-create na tayo ng proposal, so i-include din natin kay client yung things na kailangan natin para makapag-start tayo ng catch up or clean up sa books niya. So, pag sinabi ni client na may accounting software, so hingin nyo yung access sa may Xero niya, yun yung advisor role, and QBO naman is yung accountant access. So, yun, hingin din natin yung access talaga sa Shopify niya. So, huwag niyong kalimutan yung access sa Shopify, So, kailangan bigay niyo lang din yung email niya. Kung anong pwede naman na yung email na binigay niyo sa pag-invite sa Xero or sa QuickBooks, yun na rin yan, pwede naman. Or pwede niyo naman ibahin. Tapos, yung Google Drive or in yung mga receipts ng mga supplier, vendors, ganun. Tapos, pati yung credit and bank statements. Kasi kailangan natin yun mag-reconcile sa QuickBooks. Di ba, ine-enter natin yung ending balance at the end of the month. So then, pag sinabi ni client na hindi pa siya nakapag-file ng tax return, so, syempre hindi natin isama to. Pero pag sinabi ni client na nag-file siya last year, so you need to ask the last tax return para ma-verify mo din kung tama yung
ending balance mo dun sa may QuickBooks ni client. At saka to verify also na tama nga na nakapag-file ng tax si client. Kasi minsan yung iba is sabihin ng client na heto lang gagawin 2023 lang. Eh yung 2021 niya, 2022 niya, hindi pa pala siya nakapag-file ng tax. Tapos doon na lang kayo, nakapagbayad na sila, doon mo palang makikita yung mga mali. Yung alam mo yung may mga extra added na gagawin. So kailangan is i-ask din natin to. So yun siya. So since nabigyan na tayo ng access sa Shopify, mostly kasi na ibang client is hindi kompleto yung binibigay na access. So napaka-importante na may access tayo sa finances dito. Tapos sa analytics, tapos mararan natin yung reports, katulad ng summary report, ganun. So ito lang yan, tapos maghanap kayo. So dito din yan makikita sa report yung cost of goods sold, meron siya dito. Tapos sa settings, dito yan makikita yung payout para sa Shopify payments and ShopPay installment. So kailangan, mostly yung ibang client, hindi nila binibigay yung orders tsaka products, pero maganda na hingiin nyo na din para at least alam nyo, ma-verify nyo din kung anong nangyari sa orders, kung na-fulfilled ba siya or na-refunds, ganun, kung anong nangyari sa orders. Tapos yung products, para malalaman nyo din yung products ng client. So nakalimutan ko pa things needed is, list ng products ng binebenta ng client. So yun, hingi kayo dito ng list ng product ng client nyo para at least meron kayong basis kung ano ba yung binebenta niya, tapos ano yung unit cost ng product na yan. So, ganun siya. So, pag halimbawa sa finance summary, right, nandito yung summary, pindot niya dito. Dito makikita niyo yan yung finance summary sample. So, ito, yung sample ng finance summary. So, dito makikita kung ilan yung, halimbawa 1 month to. May gross sales daw siya na 123,000. Pero madami namang payments na ginamit, payment processor. May Klarna pa, may Laybay, PayPal payments, may Shopify payments, Zip, Own It Now, Pay Later. So, as a bookkeeper, hindi lang pwede na PayPal payments at saka Shopify payments, hindi lagyan natin ng clearing account sa QuickBooks. Tapos yung iba is other payment gateways. Kundi dapat lagyan nyo rin ng Shopify Buy Now Pay Later, Klarna na lang. Klarna Clearing, Laybay Clearing, tapos Zip Own Clearing. Tapos lagyan niyo ng Klarna Fees, parang ganun, Laybay Fees. Kasi hindi pwedeng pagsama-samahin niyo yung Klarna, Laybay, tapos Zip Own sa isang account lang. So paano niyo malalaman na pag hindi niyo separate na hindi pala pumapasok yung payout na yun sa bank niyo, ni client na yun. So, napaka-importante. So may nakita akong client, pinagsasama-sama niya lang lahat ng payment processor. Klarna, Laybay, ganun. Sabi ko, paano natin malalaman kung pumasok yun? Paano natin mare-reconcile? So sabi ko, kailangan bawat isa is i-check, i-verify yun. So kailangan, pag may payment processor dito si client, Klarna, hingi kayo ng statement or access sa Klarna niya, access sa Laybay niya, para i-verify yung mga fees. Kasi yung pumapasok lang sa bank is yung net lang. Siyempre, meron pa yung processing fee eh. Parang sinabi dito may 196.67. Hindi naman sure na heto yung papasok sa bank eh. Baka mamaya pumasok lang sa bank 190 lang. Kasi may processing fee pa si Klarna. So, pagpapasok sa QuickBooks, 190 lang. Pero yung receivable niya is 196. So, kailangan is, i-record din kasi natin yun at the end of the month lagi. Yung fees niya, ibabawas natin dun sa receivable, tapos i-record natin yung fees. So, kailangan hingiin lahat ng access ng payment gateways, yung payment processor dito. Basta, yung available lang sa Shopify is Shopify Payments and Shopify Installment. So, yun. Same din dito. So, Shopify Amazon Payments, makikita siya sa Amazon Seller Central. So, yun. Naalala ko lang dati, first time ko magkaroon ng clients sa may Shopify, hinahanap namin yung Amazon Payments, hindi namin mahanap. Yung pala nasa Amazon Seller Central.
Tapos may gift card. So may gift card na sa liability siya. So mostly ng mga client dito is nag-o-offer sila ng mga alam mo promotion, yung mga gift card or nagbebenta sila ng mga gift cards sa murang halaga. Sa mga ano lang, sa mga mas mura. Then si customer na yon is gagamitin na siya. So yung gagawin nyo, 'di ba? Syempre mag-purchase si customer ng gift card tapos gagamitin niya next month. Si liability pa siya kasi hindi pa nagagamit eh. So next month ipapasok niyo lang siya sa liability yung pag may sales para at least mababawasan yung utang niyo dun sa customer niya sa gift card. So ganyan siya. Tapos si Very Shop clearing din siya. Tapos dapat may Very Shop clearing, Very Shop fees. So ganyan siya. PayPal clearing, PayPal fees. So dapat kung ano yung payment dito, yung nakalagay dito na amount is dapat magmamatch din sa zero kasama na yung fees. So intindihan po ba? So ganun pinagkaiba ni Shopify doon kay Amazon. Si Amazon kasi depende sa setup ng client. Kung gusto niya madagdagan yung cash flow niya, pwede siyang every 2 days, 5 days yung payout. Pero iba is 15 days or 14 days. So, yung sa may Amazon is isang ano lang, payout lang pumapasok. Unlike dito is sobrang dami niya. So, ang daming payment processor. So, kasi website, ino-offered na lahat ng seller para hindi na aalis si customer para bibili na ng product niya. So, para convenient na din sa customer. So, ganyan si Shopify. So, pag mag-Shopify kayo, so expect nyo lahat dito is clearing account to. Lahat to is pre-reconcile nyo. So, parang yung process nito parang account receivable, parang treatment mo na rin siya as bank. Kailangan reconcile lahat siya. Yan. Kasi I have encountered na Amazon payment siya. I think, hindi, Shopee installment siya. Parang mga 6 months. Nakikita na kasi sa bank ng client, sa may Shopify niya na nare-remit yung payment. Pero pagdating sa bank is hindi nakikita. So, hindi pumapasok yung payout na yon. So, sinabi ko kay client, nakalagay din sa may Shopify na nare-remit nila yung pera, pero pagdating naman sa bank mo, walang pumapasok na pera. So, verify ng client, yun nga, sabi niya hindi nga, tapos verify na siya Shopify, sabi ng Shopify, error sa side nila. So, paano pag hindi nagkaroon ng bookkeeper si client? Or 1 year, 2 years, hindi niya alam na hindi nare-remit yung mga payouts niya, di ba? So, importante talaga na per payment, yung natin, gawa ng clearing account, huwag niyang pagsama-samahin. So, yun. So, ito yung sample chart of accounts ko, konti lang para magkasya. So, ito yung income, ito yung gross sales na to, Shopify income, tapos discount returns. Kailangan sa bookkeeper, kailangan i-record natin lahat. Why it came up sa payout na yon. So yon, Shopify PayPal clearing, dapat meron din siyang Shopify PayPal fees. Ganon. Shopify installment clearing, dapat may Shopify installment fees din siya. So sa cost of goods siya, tapos yung isa naman is current asset ng clearing. So ganon. So okay pa ba? Wait lang. Inom lang ako. Po. Madami na bang natutunan or inaantok? Sino dito inaantok? Pwedeng pa-type ng 10. Speechless sila. Ang daming Ang daming gagawin. So, eto na. 2 ways to record Shopify transaction. So, pwede kang mag-journal entry. Every month mo itong gagawin. Or using integration. Tapos with A2X. Yun yung gamitin din sa A2X. Pag finance summary, pag mag-journal entry ka, tapos gagawa ka lang ng journal entry sa may QuickBooks, re-record mo lang yung sales. Yun lang yun. Yung discount. Pag lahat ng naka-negative dito, ibig sabihin debit side siya. Kasama na rin yung
yung pati yung payments nasa debit side siya. Kasi receivable din to yung mga payments. So, ganun lang siya. Pag mga gross sales, nasa credit side. So, pag merong hindi magmamatch ito, di ba hindi sila nag-total, ilagay mo lang siya sa yung difference, lagay mo lang Shopify payments clearing. So, ganun. Kasi meron kasing time difference, ganun. Kaya hindi sila nagmamatch dito. Pero meron pa dito yun, titingnan nyo dito sa baba, hindi ko nakasama sa sa pag-screenshot, meron pang gift card liabilities dito. Kung meron dyan, i-ano nyo, tawag doon? Ang tawag, ikasama nyo siya sa may pag-journal entry. So, ganun lang siya pag-journal entry. Every month ka lang magre-record. Pero pag gusto nyo naman ng using integration with A2X, so ganito siya. Kailangan Shopify, tapos nasa gitna si A2X. Tapos Cubo, hindi pwedeng jump agad kay QBO na wala si A2X. Kasi, as I said earlier kanina na, magiging magulo yung buhay mo pag dinirekta mo, connect si Shopify kay QBO na walang A2X. So, ito ulit, si Shopify. So, yun nga, sabi, si client, kailangan invite tayo nito. Huwag niyong kalimutan kahit sabihin ni client na ay connected na meron ng A2X. Kailangan mo pa rin may access sa Shopify ni client. So, ito yung kailangan nating access. Yung sinabi ko, yung finance summary, analytics, ganun. Payouts, ganyan. So, wag yung iba is hindi, okay, sabihin ng client na meron namang meron ng A2X, andun na rin naman yung details. Pero, sabihin nyo kay client, I need to verify kasi hindi lahat makukuha ni A2X. May possibility na kulang yung payout data na nakukuha ni A2X. So, I need to double check kung anong nasa Shopify. Dapat tama din yung report na nakukuha ni A2X. So, ganun. Kailangan may access kayo sa Shopify ni client. Tapos, sa QBO naman, so once merong si QBO invitation din dito, tapos nakita nyo na yung finance summary ng client natin kanina, pinakita ko yung payment processor. So, gawa na kayo doon ng chart of accounts, lagay nyo ng mga yung clearing account. So, set up nyo na siya sa QuickBooks ni client. So, yun. Yung gagawin ni client, i-connect niya yung Shopify niya at saka yung QuickBooks niya sa A2X. So, in our side, hindi tayo pwede na mag-connect ng A2X kasi si client lang yung may access doon sa Shopify store niya at saka sa may QuickBooks niya talaga. Yung login details niya kasi yung kailangan dito. So, yun. So, kailangan sa A2X is ma-access din natin siya pag in-invite din tayo ni client natin. So, bigay niyo lang din yung email niyo. So, once na-set up na lahat, ikaw na bahala yung mag-set up ng account and tax mapping sa may A2X. Kailangan tama at na-verify nyo na kung ano yung ginawa nyong chart of accounts dun sa QuickBooks, dapat yun yung ginamit nyo. Kasi, pag ginamit nyo yung mga auto mapping, magdodoble yung record or magdodoble yung mag-create ulit kasi si A2X ng account dun sa QuickBooks. So, kung ano yung ginawa yung chart of accounts, yun yung isa-select nyo. So, pag sa A2X ngayon, so makikita dito is sa home, kailangan lahat to naka-check. Makikita dito step 1, connect dapat ni client yung QuickBooks, tapos connect yung Shopify, tapos ikaw na yung magsa-set up ng accounts and taxes and post and reconcile. So, ibig sabihin is, i-send mo yung data from A2X papunta kay QuickBooks. So, hindi dapat magtatapos sa pagka-send mo ng data kay QuickBooks, tapos na yung process. Kailangan pa rin verify mo lahat. Kasi, hindi natin alam, baka magkakamali na mapping, ganun. Kahit sabihin natin tama yung mapping natin din. So, heto siya. Meron kasi minsan ng mga auto mapping rule, parang dito. So, kailangan i-check nyo yung account kasi baka mamaya, meron kasi dito na
settings, parang meron dito na ano na kung pwede gamitin yung auto mapping ba yun? So, i-disable nyo lang yun. Tapos gamitin nyo yung account nyo. Since na ano naman, nare-read naman ni E2X kasi connected naman si Shopify nyo, makikita nyo na yung na-create yung chart of accounts dito. So, kailangan i-check nyo Shopify installment. Dapat installment din siya. Pag PayPal, PayPal din siya. Yun. Installment, ganun. Pag pending, pending balances. So, ganun dapat. Tapos, isi-save nyo lang. So, once na okay na siya, bago nyo i-send kay QuickBooks, i-verify nyo muna yung finance summary report dun sa Shopify tsaka dun sa may E2X. Makikita din dun yung sa settings banda, makikita din yung finance summary din at for the whole month. Makikita nyo kung sakto yung total payments at tsaka nagmamatch dun kay Shopify. Pag nagmamatch kay Shopify, goods na yon. Pero pag hindi, tsaka malaking amount, you need to check it. Kasi baka mamaya, yun nga, sabi ko kanina, baka kulang ng payout. Hindi na-read ni E2X. O kaya, pwede possible is timing difference lang naman. Yung, basta maliit lang na amount. Pero pag malaki, baka yun nga, hindi na-capture ni E2X. So, may possibility na kulang yung payout. Pwede naman i-contact si S, yung pinig ba? Yun, pwede naman kontakin si customer service pag may mga kulang kasi napaka ganda ng customer service ng A2X. At ang bilis ng ano nila dyan, yung action nila. Yun, nasusolve agad kung mayroon kang tanong sa kanila. So yun, kailangan match kung ano yung sa A2X, yung na-fetch na data, tsaka yung Shopify, yung sa finance summary. So yun. So after na ma-verify na natin kung nag-match, kailangan punta na tayo sa payouts. So heto yung itsura pag hindi pa na-send, sales not send sa QuickBooks. Heto naman yung send na. So makikita naman pag halimbawa, sales send, parang pag ipipindutin mo ulit to, nagkakaroon siya ng error na yung tawag doon, yung you already send this, do you want to resend it? Parang ganun, parang nagpa-prompt na na message na na-send mo na to the last time. I-resend mo ba? Parang ganun. So makikita niya dito yung mga Shopify payments na to. So yung mga 72.888 na to is heto talaga yung amount na pumasok sa bank ni client. Yung mga 58.25, yun. So kahit sabihin mong pare-pareho ng date, pero heto yung amount na pumapasok. Kaya ang ginagawa ko dito sa may Shopify, sa may E2X, yung sa per payout, kung ano yung pumapasok sa bank ni client, yun yung inaano ko pag Shopify payments. Pag mga other payment processor like Shopee installment or PayPal or Amazon Pay, ginagawa ko na siyang per month. So, yun. So, once na ma-send na natin, wait lang. Once na ma-send na natin yung data to QuickBooks, ito yung magiging itsura niyan. Dumediretso siya sa journal entry. So, makikita dito na Shopify sales may 544.93 daw. Tapos, discount niya dito, debit. Tapos, dito sa number 4, yung BIS checking, bank account to. You need to verify din kung saan pumapasok yung payout. Pwede naman i-ask mo rin kay client kung saan ba yung payout. Yung mga Shopify payouts na kung anong bank yun, kung madaming bank si client. I-verify nyo, kailangan tama yung bank dito kasi hindi siya lalabas dun sa sa pagmalito. Pag halimbawa, nilagay mo dito Chase Bank, hindi pala siya Chase Bank. So, hindi siya lalabas na ganito, na match found. So, kailangan tama yung nakalagay dito na bank para maglalabas siya dito na match found sa my bank feeds for categorization. So, pag mag-categorize tayo sa PBO, lalabas to.
you need also to verify yung date ng journal entry, kung magmamatch ba siya. Halimbawa, 7/10. So match naman yung date. Kung halimbawa, August to, tapos 5/13, tapos eto yung payout amount is 5/13, tapos July, hindi niya yung journal entry. So hindi niya siya kukunin. It's pwedeng mas mauna yung journal entry na date compare sa payout na date. Okay? So, ganun si Shopify Payments. Pag once na ma-match mo siya, okay na siya. Lahat ng payout amount, pag Shopify Payments, na-match lang siya dun sa may bank feeds. So, ganun siya. Tapos, ino-okay lang. Paano naman pag ibang payment processor like ShopPay installment? So, dito makikita na ShopPay installment clearing, yung ganitong amount, 8,811. Ito yung per month, isang month na to. January 1 to January 30. Tapos ito. Tapos makikita na may papasok na amount. So, papasok lang siya sa journal, sa may Shopify clearing account. Gagamitan siya ng clearing account. So, ganun si payment processor, other payment processor, pag Shopify clearing. So, tapos, pag papasok naman yung net amount niya sa bank ni client, ika-categorize mo lang siya sa sa Shopify clearing. Hindi mo siya i-match, kundi ipapasok mo siya sa Shopify installment clearing din na account. I-categorize mo siya, yun. Parang ganito yung nangyayari. Di ba makikita nyo yung June, lahat ng June. So, ito siya. Tapos, ito naman yung mga deposit na to. Ito yung nasa bank. Yun. So, dito makikita yun dito, yung dito banda, is kung anong bank pumasok. So, yan. Naka-negative siya. Ito yung kasi yung mga amount na pumasok sa may bank. Yung credit na amount. So, yun. Ito naman is, receivable natin yung 8,000. So, yun. Bawas-bawas lang siya. So, ganun yung pag mag-record ng Shopee installment clearing. Doon mo lang ibabangga lahat ng deposit or categorize mo siya sa lahat sa clearing account. Tapos, at the end of the month, so, syempre, i-double check mo rin sa, sa Shopify. Sa payouts. Kung ano yung mga amount na pumasok. Hindi ibig sabihin na yung 8,800 na to is papasok siya sa buong sa June. Baka yung iba is July. So, tignan mo lang to yung mga fees na to, ng mga 121 na to, ng 293 na to, yung mga fees niya. Tapos, yun yung i-journal entry mo na heto pala yung Shopee installment fees, tapos ibabawas mo dito sa clearing. So, yun. Kasi yung Shopify clearing is receivable kasi natin siya, di ba? So, ibig sabihin, bawasan mo siya ng 512 kasi, fees kasi siya. Yun. Tapos, ito siya. So, nag-run ako ng balance sheet. Nakita ko may negative balance sheet, but may negative, tapos Shopify payments clearing. Naka-negative. So, di ba, incorrect, incorrect. Ang tawag doon, hindi siya normal. Abnormal siya. So, hindi dapat naka-negative yung clearing natin. So, may problema. So, pag i-click natin doon, makikita niyo yung mga error. So, makikita niyo dito, Shopify clearing, yung account daw na pumasok dito, Shopify clearing. Pero makita mo yung description, Shopee installment pala siya. So, gets niyo, kailangan yung mapping natin is tama. Kahit sabihin natin na map natin ng maayos dun sa may A2X, you need to verify it also pag once na na-send natin sa QuickBooks. Kasi minsan, hindi nababasa, parang glitch lang din na nagkaka-error. Kaya kailangan lahat ng journal entry na pumapasok from A2X, i-verify din natin kasi magkakaroon ng mga abnormal balances dito. So, syempre, hindi naman dapat siya Shopify payments clearing kasi Shopee installment clearing siya. So, kailangan palitan to yung account ng Shopee installment clearing para ma-zero out yung 450 na to. So, ganun siya. So, hindi lahat from A, kahit sabihin natin na map natin ng maayos dun sa A2X,
you need to verify it also pag kung pumasok na siya sa my QuickBooks. Para ma-make sure natin na tama nga talaga yung account doon. Baka maya is mali-mali pala. So, magkakaroon ng problema. So, ganun siya. So, paano naman yung cost of goods sold? So, sabi ni client, may inventory siya. So, may yung iba is kumukuha siya sa may fulfillment center. So, wala namang, okay naman yung fulfillment center. Pero, yung scenario is June, madami siyang sales. Eh, kung fulfillment gagamitin nyo, so, naka 10,000 sales siya. Eh, kaso yung June na yun, is sa fulfillment is mga 3,000 lang yung nakikita dun na bawas sa fulfillment center. Kasi pagka July pa nila dineliver sa customer. So late na nila na-deliver. So pagka July, mas malaki doon yung nabawas sa may inventory sa fulfillment center. So tapos pagka July, is konti na lang yung sales. So alam mo yung hindi siya okay na gamitin si fulfillment. So pwedeng gamitin nyo, kung Shopify yung business ng client nyo, mag-run kayo ng Shopify, ng cost of goods sold doon na report sa Shopify. Doon sa may finance summary, sa may reports. So, yung cost of goods sold, makikita dito yan yung hindi ko kasama sa screenshot, kung ano yung mga product. So, hindi lahat kahit sabihin mong si client ko is Shopify owner, hindi lahat ng Shopify seller is ma-access si cost of goods sold. Why? Kasi merong, ang tawag doon? Depende sa subscription nila sa Shopify. Yes. So, meron akong isang client, hindi ma-access si cost of goods kasi mababa yung subscription niya sa Shopify. So, pag hindi niya makuha yung report dyan hindi niya makuha yung cost of goods sold na report, punta lang kayo dito sa finance summary, pwede din sa finance summary. I-check niyo lang lahat ng mga orders doon, yung gamit niya sa mga payment processor. O kaya dito sa orders. Yun na fulfilled na orders, pwede yun ma-check nyo din. So yun, makikita nyo. Kaya sabi ko, kailangan things needed na sa client, kailangan kunin nyo yung list ng products na binebenta nila. So napaka-importante kasi kailangan natin yun. Kung may inventory sila, kailangan natin yun para mag-compute ng COGS at the end of the month. Yun. So, pag mag-record ng COGS, every end of the month, so, hindi ako per sale kasi medyo matrabaho every end of the month lang. So, cost of goods sold, ayun, debit. Tapos, inventory, babawasan mo din yung inventory. So, ganun lang siya. Yun, every end of the month, taka na, pokouts. So, nagbe-base lang din ako kung may Shopify si client, pwede dun sa report, or pwede naman fulfillment center gagamitin nyo. Dun sa may nila every end of the month. Basta hindi lang masyadong malaki yung, ang tawag doon yung difference. Pag masyadong malaki na parang 5,000 lang yung July, yung July na sales, tapos may 10,000 na COGS, parang ganun. So hindi siya, kailangan dito na lang tayo mag-base sa may Shopify na cost of goods sold or sa orders. So yun lang po. So yun. Tapos, yung daldal ko na. I-share ko lang din yung pinaka-favorite verse ko. So, ako din yung tao way back 2020, yun. Isa rin ako sa mga tao na pinaghihinaan ng loob na parang feeling ko 2021 ako noon. Parang feeling ko wala pa rin akong client. Parang ganun. So, parang hindi ako accountant. So, parang sabi ko, napaka-imposible sa akin na magkaroon ng client. Kasi parang yun yung naisip ko. So parang marinig ko yung verse na to, yung verse ni David, paano niya nalalabanan si Goliath. So parang alam mo yung si David, parang hindi nga siya marunong makipaglaban, pero natalo niya si Goliath. Alam mo yung gano'n, na parang dahil the Lord is my shepherd, I lack nothing. Di ba parang, alam mo yung lahat, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. So, He guides me along the right paths for His name's sake. So, parang alam mo yung kahit gaano kabundok yung mga rejection natin,
if God andyan sa buhay natin, kaya natin malampasan. Parang katulad ni David na gaano kalaki ni Goliath, nalabanan niya, natalo niya, di ba? So, yun. So, kaya nasa email ko may 23 dahil dito sa sum na to. Yun lang po. Any question? Wow, di ba? So, ano guys? Gusto niyo na bang mag-ecom? Anong part ng ecom yung gusto niyo? Yung pa-free o yung work ng ecom? Thank you, Miss. Yung may pakasal navigation, TL. Extended co-working. May natutunan ba? Oo. More. Ano daw? Wala daw aantukin. Exciting ang niche na to. Itin pa, pwede pa 1 hour more. Sorry, nakagpas pala. Maghapon talaga yung course ng ecom eh. Naisipa to, 1 oras pa lang eh. Okay. Focus lang sa dropshipping. Paano yung dropshipping? Paano yung process naman ng ng manufacturing? So ito kasi parang paano pa siya eh. Pero pag focusan mo kung ano yung dropshipping na yun, paano yung process, paano yung mag-reconcile ng mga purchases, yun. Medyo mas maano yan siya. Hi, partner. Okay. So, ang daming interaction ni Coach Charlie. Because ulit ng request natin ulit si Coach Arlene para sa ecom, para mag-share ulit ng ecom. So, abangan daw ni Miss Sherry ng ulit ng session. Okay, so guys, Ang daming gusto niyo na ba na may question po ba kayo? Ang dami na. Okay, para Partner, may Question. tanong dito. Okay, Pero bago partners. yun, may nag-raise muna ng hands kanina. Si Miss Joy. Oo, Miss Joy, nag-raise siya. So after nun, sunod natin yung question ni Glenn. Tel Arlene, thank you. Napindot ko lang yung raise answer po. Ang sagot mo na. So, pasensya na nagpas ako. May tanong ba? Pero naano natin yung sa susunod na na speaker. Ay, ito may nagtanong. Si Ito Bloss. po. Si Glenn po, sa ecom po ba, need ng super advanced Excel skill? Ano po yung sabi? Ano? Pagsalitain mo si Glenjo, yung kino-working kasi namin last time yan eh, yung sa Amazon yan. Sa ecom po ba need ng super advanced Excel skill? Hindi naman siya. Para sa akin, hindi naman. Ako common lang. Pag Amazon siguro kasi kailangan mo mag-pivot. Pero simpleng pivot lang din naman. Pero pag sa Shopify, hindi naman. Parang common lang. Parang marunong ka lang mag-control F. Mag-filter, no? Okay lang. Okay. Okay, nag-raise ng hand si Miss Blossom. Miss Blossom, paki-unmute po. Hello, yes po, good afternoon. Question lang po for TL Arlene, meron po ba kayong available na skill test or practice set na pwede po namin you can work around? Because I've been building po, I've been preparing kasi video tutorials for e-commerce bookkeeping. Mga basic lang po for startups siya. If you could have lang po, available na practice set kasi yung the report that I generated po kasi are AI generated. So I'm not sure how it is po for actual financial summaries or may iba pa bang lulusutan, and you've mentioned before po kasi that yung there could be mapping errors when generating reports. So that's one thing that we should be looking out for. So ayun lang po. So yung screenshot ko kanina, so yun talaga yung sa Shopify ng client, details ng yung pero naman siya. Yun yung mga na-encounter ko, kasi ma-documentation ako, yung tipong pag alam kong may error, screenshot ko na siya. So alam mo yung para alam ko na kung ano yung naging mali ko, tapos at para sa sunod is may babalikan ako. So meron akong, di ko alam kung meron ako sa Shopify. So,
titingnan ko, pero may hilig kasi ako tipong paano ko na-record yung ganito, paano ko nakuha yung data na to. Mahilig ako na gumawa sa, sa Google Sheet. So, paano ko nakuha, na-came up yung ganito, paano ko siya na-match sa payout. Tapos, ito yung, so, para just in case na mawalan man ako ng client ng Shopify or Amazon, syempre nakakalimutan din naman natin yung process na yun, di ba? Kahit sabihin mo, kung 2 years kang hindi Amazon, parang ganun, or Shopify. So, parang refresh ulit yun. So, ako, mahilig ako talaga mag-screenshot para may babalikan ako or naka-document. So, siguro sa skill test, Amazon lang. Doon lang yun sa RUL ko, yun. Pero pag sa dito is, pag may tanong kayo na medyo nahihirapan kayo sa sa Shopify, pwede naman lapit lang din kayo. Tapos natin, mag-Zoom tayo tapos yun. Kasi mahirap kasi mag-overthink sa ngayon na heto, tapos iba naman pala yung maging problem sa client mo. So, yung sabi ko lagi is wag problemahin yung hindi pa problema. So, di ba? Kaya hindi tayo umuusan. So, yun lagi natin na kailangan, kung dyan na yung client or dyan na yung so dun, ang daming matanungan. So, parang ganun. So, masaya din na yun. Ay, ito pala, build juicy. Sa Shopify, walang ganun na i-connect. Na kailangan kasi talaga may seller. Alam ko pwede si Amazon, pero walang laman. So, ganun. Tama ba? Nasagot ba kita? Sorry. Nawala ako. Okay, Miss Arlene, may question pa po dito. Si Sarah. May question si Sarah. Related sa Shopee Pay, parang Shopee Pay installment, anong description po ang nakikita normally sa bank deposit details? Ay, wait lang. Nakita ko, wait lang. Meron ako. Nakalagay siya na Shopee installment payouts. O kaya orig ko name, tapos Shopee installment din. May nakalagay siya. Okay. Si LC din po, may tanong. Manufacturing ba na business model itong presentation nyo po? Yung ginamit ko, oo. Kasi tayo ng Pogs, may inventory kasi tayo. Okay. May Si next Mika, question pa. Oo, next question. Si Micah, nag-raise din, no? Tapos may question siya dun sa chat box. Nag-raise Okay. siya ng hands. Nag-raise siya ng hands. Pero may siya dito. Unmute lang po kayo. Para maano nyo po yung nyo. Okay po. Sige po. Hello Go po, Coach Arlene. Tanong lang po. Yung unang tanong ko po actually related dun sa payments. How many days bago ma-clear yung payments for Klarna, yung lay-by payment? Tapos, while waiting po, especially sa month-end, ano yung magiging treatment natin sa books? While in clearing pa lang yung transaction, hindi pa mapasok yung actual cash sa bank. So di ba hindi lahat po, minsan mga days lang sis, mga 1 day or 2 days, or minsan 3 days. Pinakamatagal na ata, hindi pa umaabot ng 5 days. So magtataka na kayo pag mga 10 days, 15 days, hindi pa dumarating. Baka may problema na doon sa connection ng payment processor dun sa bank ng client natin. So, ako, nilalagay ko lang siya as receivable pa din siya sa clicking, nakahang lang din siya. So, sinasabi ko kay client na ito may amount pang hindi pumapasok sa may clearing account natin. Ito yung receivable pa natin gamit si Shopee installment or si PayPal. So, pero days lang naman, 1 day, 2 days. Pag abutan ng weekend, 3 days, pinakamatagal. Tapos follow-up question po, sorry. Yung yung refund, paano po siya nire-record? Kasi 'di ba kung minsan may mga refund, ano po ba siya, deduction from sales, tapos addition to inventory pag yung na-return na item is saleable pa. Or pag hindi na siya saleable, ano po yung magiging treatment? Automatic COGS. Yun. Yun yung pinakamaganda, yung parang halimbawa, nagka-refund siya. So, depende po talaga yun sa client. So, dapat mag-open tayo kay client kung ano yung ginagawa sa refund. Yung iba kasi is binebenta ulit, binabalik sa may inventory. Yung iba kasi, COGS na talaga siya. May sira talaga. Parang during sa delivery is may nabasag, something ganon. So, hindi na siya pwedeng maibalik sa inventory natin. Pero pag kung pwede pa siyang maayos,
Tapos, ibebenta ulit yun ng client na. Ay, yung ginagawa ng iba is sa warehouse. Tapos, ayusin or iba, ay naalala ko lang sa namin sa may Amazon eh. So, yung product na yun, pag sa Amazon nilagay sa warehouse, tapos nagka-problema, yung ginagawa ng Amazon, pinapadala sa bahay. Kasi ni-refund yun ni customer, Nire-return. pinabalik. Tapos yung ginawa ni customer, inaayos lang ulit, tapos ibebenta niya ulit. Through FB, hindi na siya FBA, kundi FBM na siya. Pero So- yun nga lang po, no, coach, parang may additional cost din entailed dun sa part ng client kasi di ba parang i-refurbish yung item. So mostly na mga return, may mga, depende kasi yan eh. May iba kasi yung kahit sabihin natin may returns or may mga refunds, merong iba na lost yun sa part ng client, pero yung iba naman is hindi nila fully na nire-refund ng buo, parang 70% lang, parang ganun. So ganun. So yun yung mga, ano yung 30% na yun, halimbawa $100 yung price ng amount na yun. Hindi nila iba full, parang 70% lang. Or yung iba naman is full nila. So, depende talaga. Yung isang client ko is full yung pagre-refund, yung isa naman is 70%. So, parang alam mo yung nasa ano na yan? Sa kasunduan. Alam mo yung ganun. Yung nasa... Last na lang po. Coach Arlene, last tanong po. Ano po yung kasi sa Amazon parang meron akong na-encounter na isang item na nakalagay na refund siya pero automatic siya na parang may sa status nakalagay din sa Amazon na for donation. Ano po kaya yun? May idea po kayo? Or automatic for donation siya. Pero wala naman siyang advisory ahead kay client na i-donate yun ni client yung returned item na yun. Paano po kaya yun? Mahal ba yung, yung item or hindi naman? Hindi naman, parang mga less than $20 po yung item. Condonation. Possible na yung hindi na babalik sa inventory, parang gano'n, na cogs na talaga siya. So kahit sabi mong refunded siya, is yun. So kailangan natin itanungin kay client kung halimbawa tayo ng inventory si client, paano pag may refunds, binabalik ba yung product tapos binebenta ba ulit or lost na natin yun, hindi na binebenta. So kailangan is open tayo kay client kung ano yung process niya doon. So iba is, para at least mababalik ulit natin sa natin, di ba? Sa inventory count natin. Yes po, opo. Eh, Ano kung yung hindi- maging treatment? Oo, kaysa naman na binabalik natin sa inventory count natin, yung pala hindi na pala, cogs na pala siya. So, mali-mali ulit, di ba? Parang gano'n. Thank you, Coach Arlene. Okay, thank you po, Miss Mika. Thank you po, Miss Arlene, sa highly informative discussion niyo po. I hope madami tayong natutunan, guys. Part naman dyan sa mga inspired at natuto sa tutorial natin today. Yan, ang daming heart. Okay, so wag muna kayong umalis kasi meron pa tayong second part. Partner, are you still there? Yes, partner, nandirito pa rin ako. Syempre. Hindi naman Maraming salamat, Miss Arlene, sa napakagandang discussion. Alam ko kanina may gusto mag-request ng follow-up discussion yata. So, yun. Abangan nyo na lang po sa mga susunod. Okay, para po sa ating second part ng program, ang topic po natin ngayon ay a story of an ending favor of bookkeeping. Ang ating pong guest speaker siya po ay BS Custom Administration Entrepreneur, freelance bookkeeper, QuickBooks Pro Advisor, Zero Certified, at one of her greatest challenges po was facing rejection. Siyempre maraming makaka-relate sa atin dito, no? Despite numerous attempts and setbacks, she persevered without giving up. She remained steadfast and grateful and eventually secured her first direct client. So let's all welcome our second speaker, Ms. Cheryl Silva. Yes, hello po. Good afternoon po. Clear naman po ba yung aking audio? Clear naman po ba yung audio ko? Yes po. Yes Ah, po. okay. Yes po. Sige po. Share lang po ako ng screen. Oh. Pa-accept naman. Ay, okay. Lang po.
Nakabahan ako. Ayan. Ayan. So yan po, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Cheryl Silva, ayan, entrepreneur and freelance bookkeeper po. Laki na ba? Yan po. Bago po ako mapunta dito sa freelance bookkeeper, isa po akong nasa corporate job na nag-work po ng 8 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. And nag-work po ako dito ng more than 10 years po na nasa corporate po ako simula po nung ako ay dalaga. And nag-work po ako sa, ayun po, graduate po ako ng BS Customs sa Philippine Maritime Institute. And nag-work po ako sa NVG Marine as secretary and nag-work po ako ng processor sa Bureau of Custom. And yun po, after po na, yun, nung mag-asawa na po ako, umuwi po ako ng Nueva Ecija, taga rito po ako sa Nueva Ecija at dito po ako nag-work uli ng, sa corporate po uli. Nag-work po ako ng 5 years mahigit. After po nun, kinailangan ng baby ko na, dahil may baby po ako, kinailangan na po na maalagaan ko siya, mabantayan ko dahil nag-aaral na nung time na yun sa school. And yun po, habang nagtatrabaho po ako sa corporate noon, meron kaming business na mag-asawa. Ito po yung babuyan. Meron kaming babuyan. And meron din po kaming mga school supply and mga mga dishwashing. Ganun. Naging distributor po ako ng Max Glow. Ayun po, and because of pandemic po, lahat po yan nag-close. So nawalan po kami talaga ng income. And kung naaalala nyo po yung panahon ng ASF, yung lahat po ng baboy ay nagkamatayan. Ito po yung time na nawala talaga lahat sa amin. Sabay-sabay, ayun, naiyak na ako. Sabay-sabay na po ito na nawala sa amin nung time po na to. And, ayan, nag-work din po ako sa LBC. Nung time po na to na talagang syempre kailangan ko na pong mag-work. Na-hire po ako doon pandemic din dahil wala na po talaga kami pagkukuhanan ng income. Dahil wala na, nalugi na po kami sa baboy. Sobrang dami po kasi naming naluging baboy. Nasa 40 na patiner and 6 na inahin po yung namatay sa amin na mga baboy. So, wala po talaga as in na down po kami ng mga time na to. And yan, nag-close din yung business namin. As in, kasi dahil po sa pandemic, hindi kami pwede magtinda kasi kasama po namin sa tindahan yung baby namin. So, maselan po kasi siya, hindi po siya pwede na makihalubilo sa ibang tao kasi yung baby po namin is operada po siya sa brain. Pero okay naman na po siya ngayon, ayun lang. Pero hindi pa rin po siya nakakalakad. Pero praise God po kasi hindi naman na siya gano'n nagkakasakit. So, kailangan talaga sa baby namin yung pag-aalaga ng isang magulang, lalo na po ng ina. Kasi nung pong mga time na nagtatrabaho ako, aalis po ako ng bahay, tulog siya. Darating po ako ng bahay, tulog na siya. So parang kulang po siya sa hindi po namin siya masyadong naaalagaan kami mag-asawa kasi obligado po or kailangan po namin na magtrabaho kasi malaki po yung needs ng baby namin nung mga time po na yon. And then yun nga po, after nun, yung nakapag-business kami, nalugi. And then may nakilala po ako, naging distributor po ako ng GPAX International. Dito na po ako naging entrepreneur. Yan po, praise God, nung mga time po na yan, talagang naisussustain yung lahat ng needs namin. Lahat po ng pangangailangan namin kasi yun po, pero sobrang ubos time din po kasi kailangan kong fokusan. Kailangan ko po talagang kumita ng malaki kasi marami pong pangangailangan, di po ba? Dahil nung mga time po na yan, hindi pwedeng mag-work yung mister ko dahil siya po yung nag-aasikaso dun sa anak namin. Hindi ko po kasi kaya nang ako lang yung anak namin. Kailangan talaga yung mister ko. And then yun po, dito po sa ano na to, nakasurvive po kami hanggang mga 2 years. And then after po nun, humina yung business. So doon na naman po ako nag-isip, ano ba yung gagawin ko?
kailangan ko na naman maghanap ng another source of income. And then yun na po, meron ako nakita na isang QuickBooks training and nag-enroll po ako doon. 3 days po yun, parang 1,000 yung binayaran ko. And ayun, nung after ko mag-enroll po doon, nakita ko na naman ang TBSA. Pero 'di ba, ang laki po para sa akin nung mga time po na yun, malaki. Malaki yung bayad. So, nung time po na yun, wala talaga akong pambayad. Pero nanalangin po ako sa Panginoon. Panalangin ko po talaga sa Panginoon, Lord, kung kalooban mo ito, na mag-training ako, ipoprovide mo yung lahat ng pangangailangan ko. Ipoprovide mo yung kailangan kong pambayad dito. Pero alam niyo po, praise God, one day before ng last call o last minute, pinrovide po ng Lord yung pangangailangan ko, yung pambayad ko dito. Nakabenta po ako ng Elixir Placenta. Ito po is nakabenta ako ng 7+2 worth 136,000 sa isang client lang po. Dineliver ko po ito ora mismo sa Pangasinan. And dineliver ko po ito na nangutang ako ng pambayad. And pagdating po doon, sakalang niya ako binayaran. Parang sapalaran po yung ginawa ko, hindi ko alam nung mga time na yon kung makikipagkita ba sa akin tong customer na to, kung babayaran ba niya ako, hindi ko alam po, pero nagtiwala po ako sa Panginoon. Nung sabi ko, Lord, ikaw yung bahala. Pinagkakatiwala ko sa iyo kung ano yung plano mo. Kasi nung mga time po na yun, as in wala po akong pagkukuhanan. Talagang ang sabi ko lang sa Lord, Lord, kung kalooban mo to na mag-enroll ako, ikaw po yung magpo-provide ng pambayad ko dito. And yun, praise God po, na i-provide ng Lord yung pambayad ko sa TBSA. Kaya po ako naka-enroll sa TBSA. And yun po, hindi lang po natapos sa isang customer yung ibinigay niya. Siyempre po, kailangan ko 2 months na mag-aral sa TBSA, di ba? Na nung mga time po talaga na yun, wala ako ibang pinagkukuhanan ng income, kundi itong online business. And marami po kaming expenses dahil nag-aaral yung anak ko. May sarili po kaming bahay pero napilitan kaming mag-rent dahil yung bahay po namin is malayo sa school ng anak ko. So nagre-rent po kami para malapit yung anak ko dahil hindi po siya pwede ng maaga po yung pasok 7 a.m. and hindi po kaya ng anak ko na gumising ng mas sobrang aga. And ang biyahe po kasi mula sa bahay namin talaga hanggang sa school niya is nasa 30 to 45 minutes. So, pagod na po siya. And bukod pa po doon, kailangan naming bantayan maghapon. Ang pasok niya is 7 a.m. to 3 p.m. So, kailangan namin siyang bantayan doon kasi wala po siyang kasamang sa motor pag biyahe. Hindi po niya kayang mag-isa and kailangan dalawa po kami ng mister ko. So, parang mahirap para sa amin. Wala po talaga makakapagtrabaho. Kailangan namin siyang bantayan doon. Hindi po kasi siya iniiwan ng mister ko sa school. Although nasa labas lang mister ko, hindi po niya iniiwan. Kahit nasa labas lang siya, nasa loob yung anak namin sa room nila, hindi po iniiwan ng anak ko. Kasi nung pong nadala po siya, kasi nung nag-aaral siya ng pre-LM, kinder, madalas po nagsisisure siya. Nagsisisure po yung anak ko, magugulat, natatakot po yung teacher kasi bigla na lang siyang mangingitim, bigla na lang po siyang mangingisay. So, takot po yung mister ko, may phobia siya sa ganun. Siya po talaga yung gumabay, siya po talaga yung nagbabantay sa anak namin. And yun, hindi pinabayaan ng Panginoon. Nakabenta na naman po ako ng another set ng 7+2. So praise God, bukod po doon sa pinambayad ko, pinrovide pa rin ng Lord yung panggastos namin, di ba? Panggastos po namin ng the whole month, di ba? Ganun po kabuti yung Lord sa buhay ko and naniniwala po ako sa buhay nating lahat kung gaano kabuti yung Panginoon. And din po, nung na-provide na po ng Lord yung pambahid ko, naibayad ko na po sa TBSA. And then dito na po yung, nanood ako ng 3 days training. Ay, before pa pala, nanood ako ng 3 days training, yung pre. Doon ko talaga chinachat si TL Nikki. Kasi sabi niya, hindi po talaga ako magaling sa English. Yun po talaga yung isang kinakatakot ko, paano ako ma-hire kung hindi ako magaling sa English. Parang ganun po yung kinakatakot ko. Mini-message ko TL Nikki, paano po yun? Hindi ako magaling sa English. Ganun po talaga ako. Pero sobrang na-inspire po ako talaga noon sa magkasama na yung kay TL Nikki tsaka kay TL Melona.
So yun po, sabi ko, Lord, bahala ka, ikaw yung gagabay sa akin, ikaw yung nagtuturo sa akin ng mga bagay na gusto kong matutunan, di ba? And yun po, marami na po akong rejection din na kinain. Sabi ni TL Milona sa akin dati, okay lang yan, show up ka lang ng show up. Sabi niya sa akin noon, okay lang yan, sabi niya, na pag may interview, okay lang. Kung ma-reject, okay lang. Pero talagang, ang sabi ko, Lord, kung ma-reject ako dito, hindi ito yung ibibigay mong client sa akin. May mas maganda, may mas higit, mas may ideal na kliyente ka na ibibigay para sa akin. And alam niyo po, praise God, sa pamamagitan din ni TL Milona, may binigay siya sa akin na client. Diba? Na sobrang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon yung tao na yon na ginamit niya. Kasi sobrang dami ko pong natutunan sa tao yon. And salamat po sa buhay niya kasi talagang iba din yung heart niya. Yon, salamat kasi may isang tao na handang tumulong kahit hindi mo alam. Ituturo niya sa'yo lahat, step by step. Kasi hindi po talaga ako magaling. Hindi po talaga ako magaling. Pero salamat sa Lord kasi binibigyan niya tayo ng mga connection, ng mga taong gano'n na handa tayong i-guide, handa tayong tulungan. 'Di ba? Kahit hindi natin alam, ituturo nila sa atin. Yun po, dami ko na. And then yun na po, yan na nga po, isa na akong freelance bookkeeper. And hanggang ngayon po, syempre, ginagawa natin yan. And yan na po, isa po sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil naging freelance bookkeeper po ako. Alam niyo po yun, yung mga bagay na gustong-gusto kong gawin before na hindi ko nagagawa. Ayan, nagba-Bible study po kami sa bahay namin. Na dati po, kahit gusto nilang pumunta sa bahay namin, hindi ko masabing, sige, kasi busy ako, ang dami kong ginagawa, ang dami ko pong dahilan. And ang sabi ko talaga sa Lord po, Lord, kung may bibigay kang client sa akin, wag mong hayaan na makalimot ako sa'yo. Huwag mong hayaan na hindi ako makaka-attend ng gawain mo. And higit pa dun yung binigay ng Panginoon. Kasi yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati, nagagawa ko na po. Ngayon, ayan, nagkakaroon kami ng Bible study sa bahay namin. Ayan po, and ayan po, nakakasama na ako sa mga elder namin, sa mga women's na nagbabahay-bahay, na nag-share ng Word of God. Kasi alam niyo po yun, meron ka ng malaya ako na sa time, di ba? And pag sinabi mo na ganito, naiintindihan ako, di ba? And ayan po, yung baby ko malaki pa sa akin. Di ba? Nakakapag-outing kami, di ba po, nang hindi ko iniisip na may trabaho ako, gano'n, na parang malaya ka, parang gano'n po, di ba? And then, ayun po, nakakasama na din ako sa mga gawain sa church na dati po talaga kahit gustong-gusto kong gawin, hindi ko magawa. Kasi, basta ano po, yung oras ko, parang kulang na kulang, di ba? Ayan po, and yan, marami na po ako napupuntahan. Isa po sa mga naging happy ko po talaga kasi yung nagagawa ko, yung nakakasama dyan sa mga gawain sa church na yan lang naman po talaga yung gala ko na masasabi ko. Yung pagsama po, share ng Word of God na nagagamit tayo ng Lord para ibahagi yung salita niya sa mas higit na mas nangangailangan. Alam niyo po yun, ito po yung pinaka kinagagalak ng puso ko sa lahat ng bagay na sa pagiging freelance ko po talaga. Kasi nagkaroon ako ng time freedom sa mga gawain, lalo na po sa church. Hindi naman po ako kasi gala na tao, hindi po nasanay, lalo ni Mr. ko. Pero ito po yung, ang sarap sa pakiramdam na makasama ka sa mga gawain, lalo na pagdating sa gawain ng Panginoon. And eto na po, ito po talaga yung isa sa mga kinasasaya ng puso ko din na nakaka-attend na ako sa mga event ng anak ko sa school na ni minsan po hindi ko nagagawa. Kasi lalo na nung nasa corporate po ako, hindi ko po talaga nagagawa. May mga family day, hindi ko po yun magawang sumama. Ang kasama po lagi ng Mr. ko sa yung nanay ko kasi siya po yung kasama ng anak ko. Alam niyo, ang dami ko pong na-miss na mga yun, kasiyahan na dapat ako yung kasama ng anak ko. Ayan po yung anak ko. 10 years old na po siya, mag-11 na po siya. Siya po yung naoperahan sa brain nung 5 months old pa lang. Pero praise God po, healthy siya.
Pero yun po, hindi pa rin po kasi siya nakakalakad. Kaya kailangan pa din niya yung father niya na mag-guide sa kanya, magbubuhat sa kanya. Kasi mas malaki pa po siya sa akin. Kaya hindi ko po siya kayang alagaan. Pero ang nakakatuwa lang po dito kasi ngayon nagkakaroon kami ng bonding na mag-ina. Nagkakaroon kami ng kwentuhan. Madaldal po kasi yung anak ko na yan kahit po ganyan siya. Pero sobrang blessed po kami. Kasi siya yung anak namin. Sobrang blessed po ako kasi siya yung sa amin siya pinagkatiwala ng Panginoon. Da, siya po talaga yung kung bakit ako patuloy na lumalaban, kung bakit minsan po nakakapagod na din, di ba? Pero patuloy po akong pinalalakas ng Panginoon. Pag nakita ko lang yung anak ko, kailangan ko pong lumaban, kailangan ko maging matatag, di ba? Kahit na gaano karami yung problema, pero kailangan mong maging matatag kasi meron kang anak na umaasa sa'yo, di ba? Lalo na po yung anak ko. Di ba? Mas mahigit po yung pagmamahal na kailangan niya na galing sa aming mga magulang na. Ayan po, naiyak na ako. Dahil sa freelance journey ko po, eto po, nagkaroon ako ng mga kaibigan, ka-churchmate ko po sila. Sila po yung tinuturuan ko. Hindi po ako magaling, pero nagtuturo po ako, di ba? Tinuturuan ko po sila, about sa bookkeeping, itinuturo ko sa kanila kung ano yung alam ko. Kung ano po yung alam ko, itinuturo ko sa kanila. And isa po dito, nagka-client na. And ang usapan po kasi namin, kung sino yung magka-client, yung income, isama-sama kami. Sa income po, 5 kami. Pero yung first po na income namin, first month, yan po yung ginamit namin. Meron po kami sa church na DBBS. Doon po namin siya ginamit. Magbibigay po kami sa June 29 ng school supply sa 200 na bata po. Yun po yung income namin. Doon po namin inilagay. And praise God po, salamat sa Lord kasi patuloy na ang buhay natin is paggamit natin sa Kanya. Yun po, salamat sa Lord kasi naipoprovide niya yung lahat ng needs. Although malaki din po talaga yung kinailangan namin na budget para dito sa DBBS na to kasi sa pagkain lang is talaga pong malaki dahil 200 na bata yon and school supply po. Pero ang Lord naman po ay sa good provider ng ating mga buhay. Po ba? Ayan po, and eto po, believe in yourself and all that you are, know that there is something inside you that is greater than any obstacles. Kailangan lang po talaga natin maniwala sa sarili natin. Yun po yung pinanghahawakan ko na Lord, kaya ko to. Diba? Sa kabila po ng minsan talaga mahirap, nahihirapan akong intindihin yung mga ginagawa, pero sabi ko, Lord, kaya ko to, kasama kita. Diba? Basta kasama natin yung Panginoon, walang mahirap para sa atin. Diba? And last po, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Ito po yung lagi kong pinangahawakan na ang lahat ng bagay na gagawin ko, kailangan sanggunin ko sa Panginoon. And lahat ng desisyon na gagawin ko, lagi kong tinatanong yung Panginoon, kung ito ba Lord yung kalooban mo para sa akin. Madalas kasi nagkakamali tayo ng desisyon sa buhay. Pero iba talaga pag yung plano ng Panginoon yung sinunod natin. Yun lang po, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. To God be the highest glory po. Thank you po. Ayan. So, basta na yung ano. Thank you, Miss Shane. Thank you po. Yes po. Napaka ano ng Panginoon. Napakabuti. Diba? Sa lahat ng bagay talaga siya perfect timing. Hindi siya nalilate, hindi siya perfect timing talaga. So, partner, wag kang umiyak dyan, partner. Grabe. Nanaiyak. Nakaka-inspire. Alam mo yung Ako sa parang, emotion ko, partner. oo, grabe. Hindi ako makapagsalita, pero grabe yung kwento ng buhay niya. Alam ko maraming nakarelate kasi lalo na yung karamihan sa atin talaga nakaranas ng pandemic na walan talaga ng hanap buhay, sobrang down sa buhay. At itong share ni Miss Cheryl, napaka-inspiring niya sa lahat, lalo na yung sa mga striving na maging bookkeeper freelance po. Lalo na
yung mga baguhan. Talagang, eh, sa kanya pa may, ano pa, dagdag na challenge, syempre dahil din sa, alam naman natin pag ina ka, talagang soft ka sa anak mo eh. Yung mga sinasabi niya, mga na-miss niya na mga pagkakataon, yun talaga yung masakit sa ano sa isang magulang na hindi mo na bantayan yung kanyang ano pag-grow, no. Pero nakakatuwa na dahil dito sa bookkeeping ay nagagawa mo na lahat ng iyong gustong gawin at nakakasama mo yung iyong pamilya. Kaya yun, sigurado ako maraming na-inspire talaga. Nakita ko marami nagpupunas ng nagpupunas ng kanilang ano, luha. Everyday ba tayo mag-aano dito, mag-iiyakan? So yun, maraming salamat talaga sa napakagandang ano 'to, topic na ito. So, may magtatanong pa kay Miss Cheryl. Baka may gustong magtanong paano niya kinaya yung ano, 'di ba? Kinaya yung mga sitwasyon sa buhay na minsan akala natin mabigat na yung problema natin, 'di ba? So, parang gi-give up tayo, eh, ang sisiw lang pala. Si Miss Cheryl nga kinaya, 'di ba? Tayo pa ba? So, may question ba, partner? Parang walang question pero maraming mahigpit na yakap ni Cheryl. So proud of you sis, napaka-strong mo in spite of challenges, hindi ka bumitaw sa faith mo kay Lord. Huwag ka na mag-cry sis, the Lord gives His toughest battles to the strongest soldiers. So yon lahat talaga ano. May tanong, may nag-raise po ng kanyang hand si Miss Eds now. Yun. Hello po. Hi, Miss Cheryl. Kamusta po? Nakakatawa po yung Nanay. istorya, no? Tanong ko lang po, Akala ko ba magtatanong ka, Miss Ed? magtatanong po ako. Tingot na Paano niyo pagod po paano niyo po nakuha yung first client? Yung first client ko po is refer po yon ni Miss Melona. Actually, friend po niya yon. Siya po yung nag-guide sa akin. And talagang tumulong po. Sa lahat po ng yon, sobrang hirap po talaga nung una kasi hindi po talaga ako marunong. Pero sobrang ginaid po niya ako, yung client na yun. Na-refer po yun sa akin ni TL Melona. Ay, nandito daw yung client niya ni Cheryl. Nakita niya tuloy umiyak ako. Ano daw po ang niche ni Miss Cheryl sa bookkeeping? Property management po. Baka po may mga questions pa kayo, pwede pa po magtanong. Wag lang po yung nakakaiyak. Bigyan natin si Miss Cheryl ng ano, ng heart. Ano natin si Miss Cheryl. Si Miss Edsa may question, partner. Ilang clients daw Okay na po, po? okay na po ako. Okay na, okay na. Yes, thank you, Miss Cheryl. Ayan, Miss- umuulan. Wala, ang dami na. Daming heart. Bumaha yung heart ni Cheryl. Bumaha din daw po yung luha. Bumaha din yung luha. Okay, may tanong si Miss Edsa, nakita ko agad kanina, partner, nawala, natabunan ng heart. Nakita ko na, ilang clients ka na po now? Proud of you sis. Ayun po, yun pong ni-refer ni TL Melona and meron po ako isang part-time and then yun pong isang full-time na yun sa amin po na magkakasama kami. Wow, praise Wow. diba? Napakabuti ng Panginoon talaga. So, hindi natin i-question yung paano si God magbigay. Hinahanda niya tayo every detail na kinakailangan natin para pagdating ng the one, is, ano na natin. So, parang wala na siyang kawala. And yung mga natin, parang mga side dish na
mga trials. Parang preparation yun para sa ating sarili. And So- ano po, dagdag ko po, sa mga nare-reject, wag lang po kayo susuko. Kasi naranasan ko po, sobrang dami kong application talaga. Marami din po akong interview, pero talagang nare-reject ako. Na-try ko pa po na yung mga question and answer nakasulat sa Manila paper sa pader. Na-try ko po yun. Pero hindi po, basta kailangan lang po talaga is magtiwala tayo sa Panginoon. And ayan, alam po ni Sis Amor, andyan siya, kung paano ko magsabi sa kanya, Sis, hindi kasi ako magaling sa English. Ganyan. Sabi niya, mag-interview tayo. Ganyan niya ako. Pero ano po talaga, may client na ibibigay po talaga si Lord para sa atin, na tutulong at ga-guide po sa atin. Yun po, patuloy lang po na yun, magtiwala sa kung ano yung plano ng Lord sa atin. Ma'am, Okay. Miss Cheryl, meron pa pong tanong. Local po lahat, kay Miss, galing po to kay Miss Rosalia. Local po lahat, ma'am, ang clients, no? Hindi po. Pero meron po akong mga local clients, pero pag-aayos lang po sa BIR. Nag-aayos din po ako sa BIR sa local clients, pero yun pong clients, hindi po. International po. Okay, thank you, Miss Cheryl. Grabe yung afternoon natin. Kanina parang hiningal tayo doon sa e-com ni Coach Arlene. Ngayon, naiiyak naman tayo, 'di ba? Yung emotion natin parang roller coaster. Pinaglalaruan tayo di lang ng parang ang ganda-ganda ang ganda-ganda ng hapon na to. So before we end our program, we would like to call on our guests in participation po ng ating special webinar. Bookkeeping Workflows would like to give a small token of appreciation. Okay, Miss Grace,